Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunting Programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan bakabayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 54 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 37 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 36 na mga comments. Nandiyan rin po si Aing Gementisa. Meron siyang 12 na mga comments. And Essing Mariano. Meron siyang 11 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, na lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Priest World 67 na bigay sa atin ng 50 Hong Kong dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si AJ13 Vlog. Nandyan rin po si Emmy Mapalad, Michael Vinas, Josefina or Josephine Tugas. Nandyan rin po si Tink Abel, Merwin Cruz, Marquez Hernandez from North Carolina, USA. I-shoutout natin si Dionisio Agot, PJB. Nandyan rin po si John Kuan, Zenny Hattori. Hi to M, letter M lang po. And hi to Leonardo San Jose. Nandiyan rin po si Ruben Galang, Daldet Pasamonte. And hi to Elmer Pinaranda. I-greet natin ang happy 56th birthday kay Robel Ferrer Official na nandyan sa Alcala, Pangasinan. Happy birthday! At syempre, i-greet po natin at saka i-congratulate natin ang pamilya ni Indoy at Rosie Aunso ng Antipolo City kasi nag-celebrate sila ng kanilang 52nd or 52 years anniversary. Congratulations! At syempre, mga kababayan ko, shoutout nga pala sa ating mga senior citizen, mga pinalanggan natin po ng mga seniors all over the world. Kumusta po tayong lahat? I'm hoping na nasa maayos tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Okay? So, shoutout again po sa ating mga kababayan po ng mga senior citizens. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? So today mga kababayan is January 7, Tuesday, 7th day of the month of January 2025, but still the same. Anong the same, Sir Ivan? Ganon pa rin po ang mga paninira po ng mga DDS hanggang ngayon at saka mas lalo pang nag-level up mga kababayan. Nag-level up po ang kanilang mga paninira. Syempre, dyan kasi sila po nabubuhay mga kababayan sa mga paninira pero hindi nila iniisip na ang kanilang ginagawa dito, yan po yung nagpapagulo po sa bansa natin.
Lahat po sa mga kabayan, sana no, ganito po na mga post nila, which is ito po ay katarantaduhan at talaga pong walang respeto sila sa ating Pangulong si PBBM mga kabayan, ano si Ivan. Gumawa sila dito po ng AI-generated image na si PBBM meron pong white substance po sa kanyang harapan makabayan. Itong account po dyan sa Twitter makabayan na nagngalan po na Alex Bonifacio at saka meron pang isa na nakita makabayan na ngalan po doon ay si Nensky Baker makabayan. At saka ang kanilang ginamit po dito na AI applications ay Grok. Alam natin yung Grok AI makabayan, yan pong ginamit nila. Pero siyempre, doon po sa mga kababayan ho natin po na hindi po alam yung tungkol po dito sa AI at kapag makita lang nila dyan sa Facebook makabayan na sa tingin nila na para pong totoo, kasi nga kung titignan ho natin to, parang totoo talaga makabayan. Di ba napapansin ba natin, magunggong talaga yung mga tarantado makabayan. So ganito po na mga Facebook, ganito po na mga influencers na makabayan, mga vloggers nila na papakalat po ng ganito po na klase na imahe dito po sa ating Pangulo, dapat itong aaksyon na makabayan. Kasi ito po ay talagang nakakasira talaga to di ba? Hindi maganda ang kanilang ginawa makabayan. Tingnan nyo lang po, di ba? Talagang realistic po yung pagkagawa makabayan. So, ang name po na applications ang ginamit dyan, Grok AI makabayan. Grok AI. Bakit mo nalaman si Ivan? Kasi naka-comment dyan sa baba Meron kasing comment dyan sa baba makabayan. At saka nag-comment po dyan, kanila pong kaalyado, ito pong si Bisayang Ilocano Vito 2.0 makabayan. Sabi niya, "Hoy Grok, bakit ganyan yung generate image mo?" So, ibig sabihin, yan po ay piki makabayan. Pero siyempre alam ho natin na marami talaga pong mga kababayan natin po na madali pong mauto mga kababayan. Like for example, doon po sa video po na pulboronic video kay PBBM, di ba? Maraming nauto doon mga kababayan. Nababasa ko yan dito po sa mga DD supporters, mga Duterte supporters, na hanggang ngayon, nauto pa rin po sila. Pag-akala nila, yung bidyong ginawa doon sa taga Hong Kong na mga kababayan, at saka unang ipinalabas doon sa lugar, doon sa US, Amerika, kasi nga nandun po itong sihitan mga kababayan. At saka nanguna po ng time na yon, alam mo natin, di ba sila po si Hitad, sila po si Harry Roque, at saka doon po mga leader nila na grupo doon sa mga DDS makabayan. Di ba sila yung naunguna noon? Pero alam mo natin yun po ay piki at piking-piki talaga makabayan. Ang nakalungkot dito, marami kasing nauto. So sana ito po'y aksyonan po ng gobyerno natin. Nagagawa nila yan sa Pilipinas makabayan. Bakit? Napakabait kasi ng ating presidente. Si BBM, hinahayaan na po niya na ganyan mga kabayan kahit natingnan nyo na pang-aapak na po sa pagkatao niya. At saka sinisira siya dito, dinudorog siya ng mga DDS mga kabayan at kahit anong ginagawa dito ng mga DDS na katarantaduhan sa kanya, okay lang sa ating presidente. Pero para sa atin po kasi makabayan na tayo po'y nagmamahal po sa ating presidente, sinusuportahan natin po ating presidente, tayo po'y nasasaktan. Totoo yan, nasasaktan po si Ivan kapag makakita po ako ng ganyan po na klase ng mga imahe makabayan. Alam natin yan na yan po ay peke. Pero sana man lang, call out po sa gobyerno natin, sa taga DICT, sa taga NBI, PNP, na sana ito po ay aaksyonan. Diba? Hindi maganda do. Kasi kapag hindi to nila siseryoson makabayan, gagawin yan at uulitin pa yan ng mga DDS. Diba? Kapag yan po'y ginawa nila sa ibang lugar makabayan, na for example, Saudi Arabia. Nako po, napaka-estricto po ng Saudi Arabia makabayan. Sa Japan, sa Brunei, at saka sa iba pang lugar makabayan, like for example, sa Singapore rin po. Singapore, napaka-estricto po. Kapag ginaganyan ninyo ang kanilang presidente or prime minister or king, nako po, hindi matagal makabayan, tatanggalin ho ang inyong ulo. Sige nga, DDS, gagawin nyo yan doon sa ibang lugar. So, magkakabayan ko, tungkol po doon sa aking sa ating thumbnail na meron pong BBM vlogger makabayan na tinigi. Yes, meron po makabayan, talagang tinira At saka, talagang ako po yung nagulat makabayan. Kasi nga, last time ko po ito nakita po na vlogger ito, naalala ba natin si Amigo ng Bayan? Si Toto Jacob makabayan. Diba siya po yung napaka-critics po ng mga Duterte. At saka,
last time nga, or not last time, may nakita po tayo na ito pong si Kati Binag, kanya pong hinubaran po yung pagkatao mga kababayan. Kasi nga si Kati Binag, kilala niya. Kasi nga nakasama daw ni Toto Jacob or amigo ng bayan itong si Kati Binag noon mga kababayan. Nalalaban natin yan. At saka para po maalala natin siya mga kababayan, kasi talagang nakakalungkot Ipakita ko muna sa inyo yung time po na siya ay nag-viral. For more details, let's watch this. Oo, magkaisa po tayo. Tulungan po natin ang Marcos administrasyon. Ako, nagpipigil pa ako pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin na alam na nila na mali, susuportahan pa nila. Mali na itong si Kibuloy, mali pa ito si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa. Diba? Oo. Ako ngayon, sa gabing ito, idideklara ko na. Ako ay sumusuporta na sa Marcos administration. At tinihikayat ko na ang sambayanang Pilipino na suportahan ang Marcos administration by all means, di ba? At ang lahat na nagtatangka dyan na papagsakin ang Marcos administration, maging yung mga nagsasabi na mga retired generals daw, wala kaming pakialam sa inyo. Mga sir, di ba? Ako ginagalang ko kayo, pero kung pababagsakin nyo ang kasalukuyang pamamahala na hinalal ng bayan, ang ating Pangulong BBM, ay tayo-tayo pong mag-aaway. O, sa totoo lang. O, at alam nyo po yan, kilala nyo naman yung mukhang ito. Pare-pareho naman tayo may bakas. At may dungis ang ating mga kamay. Pare-parehas lang naman. Tuloy nyo na sir yung inyong destabilisasyon. Lumutang po kayo at harapin kayo namin. Diyan po sa mga general na mga baluktot ang isip. Lalo na yung to si Johnny Macanas. O sir nakikinig ako sa inyo noon, harap-harapan, nangangaral ka sa amin, pinapakinggan kita. Kinagalang kita kasi ikaw ay senior officer namin, Pero sa ginagawa mo, sir, tingnan mo. Pag tayo nagharap, kakalimutan ko na ikaw si Johnny Macanas. Mark my word. Okay, so kung bakit ko ipinakita sa inyo itong video na itong mga kababayan, kasi time na yan, diyan siya nag-viral mga kababayan. Dati siyang supporter po ng mga Duterte. Ngayon, critics siya ng mga Duterte, kay Kibuloy, pati po doon sa mga nag-ingay po ng mga retired military mga kababayan. Nalaban natin yan. Diba, meron po mga retired military na tinitira, ito pong si Toto Jacob mga kababayan. Yung grupo nila ni Macanas, yung grupo nila ni Kapitan Gago, tsaka kung maalala ho natin mga kababayan, meron pong sinabi sa vlog ni Kapitan Gago na ipapaligpit daw niya yung mga vlogger ng BBM kasi daw naninira mga kababayan. Di ba merong sinabi at saka iisa-isahin daw. Nalaban natin yan. At saka yun po ay threat mga kababayan. Last December 29, doon siya niligpit. Doon siya tinira mga kababayan. Nung nag-scroll ako doon sa account po ni Kati Binag, meron siyang post po dyan sa baba na amigo ng bayan, Jacob Arroyo, tapos pusong pakikiramay. So doon ko nalaman mga kababayan na siya pala po ay niligpit, pinatay daw. Last December 29 po na post dito sa BBM party list. At yan po yung nirepost po ni Kati Binag mga kababayan. Kasi nga diba kung maalala natin, si Kati Binag, siya po in-expose po ni Jacob Arroyo or Toto Jacob or amigo ng bayan dahil doon sa issue nila ni di ba itong si Kati Binag, siya po noon ni Lagdamio mga kababayan. At saka alam rin po natin si Kati Binag, siya rin po na meron siyang nilabas po na fake news, katarantaduhan na nakita niya daw, nakasama niya daw itong si PBM noon at saka si Efelisa at meron siyang sinabi na gumagamit daw ng white substance mga kababayan na kasama itong si Lagdamio. Kung malalaman natin, di ba? Itong si Binag, meron siyang in-expose. Pero alam mo natin, yun po ay fake news mga kababayan. Yun ay fake news. Kaya siya po ay tinira, binaligtan po ni Toto Jacob, sinabi po on live sa kanyang vlog ang totoong pagkatao ni Kati Binag mga kababayan. Pero babalikan natin po itong si Kati Binag. Okay, so talaga nakakalungkot no. At saka dito po sa nangyari po kay Toto Jacob mga kababayan, medyo hindi talaga maganda kasi nga alam mo natin ito pong mga kabilang kampo, mga DDS, talaga pong kaya nila pong magpaligpit mga kababayan. Kasi nga kapag sila po ay makokorner na dito at saka hindi na po alam ang kailang gagawin at saka naghanap pa sila ng pwede pong ikakapanira po ng ating presidente at saka meron pong nandidibang sa kanilang mga kababayan ng mga pro-admin na mga vlogger,
sila po ay hindi po makakagalaw. Bakit? Lahat ng mga galaw nila, lahat po ng mga ipinapakalan ng mga fake news, yan po kasi ay masasagot po ng mga pro-admin. At sila lagi po dito ay masasampal po ng mga impormasyon at mga ebidensya, mga kababayan. Kaya ang ginagawa na dito, hindi malayo, ipapaligpit, mga kababayan. So tingnan nyo na po yung nangyari kay Toto Jacob. Rest in peace po kay Jacob Arroyo. Okay, so sa kanyang pamilya, my deepest sympathy, my deepest condolences sa pamilya po ni Toto Jacob, mga kababayan. Talagang ako'y nalungkot, sa totoo lang. At saka para po maalala natin, para makunik na po natin ito, doon kay Kati Binag, mga kababayan, ipaalala ko lang po sa inyo itong sinabi po ni Toto Jacob. For more details, let's watch this. Kaya ako may mensahe ako kay Kati. Kat, ikwento mo kung ano yung totoo. Alam ko nag-aaway kayo ni Tony Boy. Nag-aaway kayo ni Manong Tony. Oh, di ba? Pero hindi niya naman kinuha yung bahay sa Ayala sa'yo. Oh, Ayala Labang. Oh, di ba? Si Manong Tony ba nagbawi sa'yo ng bahay sa Ayala? Talagang ibakas si Marje. Hindi naman siguro si Manong Tony. Oh. Di ba, Kat? Alam ko, Kat, ang target mo dyan una-una na wasakin, si Manong Tony. Siya ang iyong target. Collateral damage lang si BBM. Since na taga Davao ka, at ang iyong acquaintances sa mga DDS at maisog, eh, siyempre, sobrang lalim. Di ba, Kat? Di ba? Eh, lalo na yung grupo mo sa GCI. O, di ba? Eh, karamihan nun, mga kaklase ni Inday Sara yun. Si Nep, di ba? Kaklase ni Inday Sara. O. Okay, so dyan na lang yan, mga kababayan, kasi alam na natin, di ba, yung mga sinasabi dito po ni Toto Jacob. Alam mo natin, in-expose niya itong si Kati Binag. Nga, mga kababayan ko, kung bakit pinag-usapan natin po ito si Kati Binag. Bakit? Meron siyang plano. Meron siyang plano, mga kababayan, na kakasuhan po ang isang BBM vlogger. Sir Ivan, I think you already know. Ito pong si Ken Garcia, mga kababayan. Si Ken Garcia, tinira niya itong si Kati Binag. Kasi nga, di ba, tinawag niya na POK 2 times. Tinawag niya na kahit sino mga politician, tinitira nito. Pero itong si Kati Binag, mga kababayan, okay lang sa kanya na siya po mapakalat po ng fake news. Pero kapag siya dito ang babalikan at saka titirahin, mga kababayan, at saka gagawan po dito ng issue, hindi natin alam yan ba ay totoo or hindi. Kapag siya na po ang babalikan dito at saka sasagutin, mga kababayan, magagalit ka agad, maghabla ka agad, magplano ka agad po na kakasuhan ang BBM vlogger, mga kababayan. But before that, ipakita ko sa inyo yung sinabi po ni Kati Binag. Ipakita ko na sa inyo ang video ni Kent Garcia. For more details, let's watch this. Florendo, may anak yan. Yung anak ni Florendo, jowa nung babae na umakyat kay Maharlika na nagsabing nakita daw niya si BBM nagkukukin. Sino yung babaeng umakyat kay Maharlika? Paki-comment nga. Yung babae na parang beauty queen ba yon? Napokpok din kung sino-sino na lang politician jowa. Di ba? Paki-comment nga sino yung babaeng umakyat kay Maharlika. Paki-comment na ang sabi niya na nakita daw niya si BBM nagko-cocaine. Alam mo sa totoo lang si Kati Binag, yung Makati ang Bilat. Si Kati Bilat pala. Si Kati Binag. Yun si Kati Binag, sa mga hindi po nakakakilala, si Kati Binag, kilala niya si BBM. Bakit? Ang jowa ni Kati Binag, kapatid nun, kaibigan ni BBM. Kapatid ng jowa ni Kati Binag noon, na anak ng may-ari ng banana plantation sa Davao, dating ex ni Kati Binag. Kaya si Kati Binag, sabi niya, kilala daw niya si BBM, pero hindi niya nakitang nagaganon, kinwento lang. Bakit? Yung jowa or ex ni Kati Binag na dating anak or dating jowa na anak ng may-ari ng banana plantation sa Davao na pinakamayaman, na kinainggitan ni Digong, kasi si Digong walang negosyo puro lang nakaw ex na lang si Kati nun. Kasi alam nyo kung bakit? Kung sinong politician, ginojowa ni Kati.
Si Cathy, kung meron mang mga Kardashian sa Amerika, si Cathy Binag, yan, isa sa mga Kardashian. Oo, kung sino-sino ginujowa para lang sisikat. Si Cathy Binag, wala po talagang alam. Nakajowa lang ng politician. So ngayon ang nangyari, umakyat kay Maharlika. Sabi niya, si BBM daw, kilala niya, kaibigan niya, nakita niya daw nagko-cocaine. Ngayon, ang problema lang, saan mo po nakita? Narinig lang daw. Hindi pala niya nakita, narinig lang daw. Alam niyo kung bakit si Cathy Binag sumali? Yung ex niya na kaibigan ng kapatid ng kaibigan ni BBM, ang tatay nung ex niya, dating miyembro sa gabinete ni Marcos. Yun yung may-ari ng bahay sa Long Beach, California, na kung saan tumira sila Marcos doon at that time. Nung nag-exile sila sa Hawaii. California ba o Hawaii? Basta parang ganon. Yung may-ari ng mansyon na tinirhan ng mga Marcos, yun yung tatay ng ex ni Cathy Binag. Bakit ba si Cathy Binag naging kalaban ni BBM? Ex na kasi niya, yung pinipirahan niya. Hiniwalayan siya. Bakit? Kasi itong si Cathy Binag, kinakabit lahat ng congressman at gobernur sa Davao. Kaya nga si Cathy Binag, parang ano yan dun Queen of all kabit. Sa Hawaii, Tita Nida. Mahilig ka din sa chismis. Na vlogger pa ako, hindi ako nagchichismis. Yan si Cathy Binag, na dating asawa ng anak ni Florindo, na may-ari ng banana plantation sa Davao. Hiniwalayan. Bakit? Nahuli siya na kumabit sa isang congressman. At yung congressman na yon, kalaban ni Digong. Kalaban ni Digong. Yung congressman na yon. Ngayon, sino ba yung congressman na yon? Yun din yung malaking bahay na halos pareho kay Kibuloy. Kwento mo lang yan. Talagang ikikwento ko, pero pag i-research nyo, bakit? Gusto nyo ebidensya? Si Cathy Binag. Ay, nako. Ito, tuloy-tuloy na to Speaking of Cathy Binag. Eto na. Ako, napasok lang sa utak ko to. Cathy Binag. Pakita ko sa inyo Okay, so yan ang mga kabayan. Ngayon na makita ho yan ni Cathy Binag, mga kabayan, ipinost niya doon sa kanyang Facebook account kasi nga pinapahanap niya itong si Kent Garcia. Sabi dito po sa post ni Cathy Binag, Garcia palang apelyido. Is he related to Garcia of Davao? Which if I'm not mistaken, related to the Nograles daw sa makabayan. Sabi niya, siya ang nagsabi na POK 2 times ako at kabit ng mga politician. So pag-check nga po sa Davao if taga dyan siya. Ken Garcia name. Hinahanap ko po kasi siya talaga kasi hinamon ako ng demandahan at sampalan pagkatapos niyang mag-vlog sabihin na Queen of Kabit siya makabayan. O diba? Hindi siya nakapurma kay Ken Garcia. Hey, grabe yan kung magsalita po si Ken Makaban Grabe kasi yan kapag magbundak po ng ganun po ng mga words. Hey, diba? Talagang salot kay Ken Garcia. So dito, itong si Cathy, kasi nga siya po ay nagalit makabayan at talaga pong tudong-tudong napahiya dito dahil po sa banat ni Kent Garcia. Ngayon, sabi dito po ni Anthony Espeña Arado, sampulan na yan, futang, sabi niya, nang yan, para makita niya, hinahanap niya Ma'am Cathy. Sabi niya, yes, I will. Ito hinintay ko. May plano siyang magkakaso dito kay Kent Garcia makabayan. O diba? Okay lang sa kanila kapag sila po yung magpalabas po ng fake news makabayan. At saka sabi pa nga niya noon na hindi na talaga po directly nakita si PBBM and FL Lisa na gumamit makabayan. Narinig niya lang daw. Kasi kasama, di ba? Kasama niya itong si Lagdameo na meron dang ganong ginagawa mga kabayan. So, parang idinamay niya lang po itong si PBM at saka si FL Lisa mga kabayan. Hanggang nagkaroon siya ng platform dito, bakit? Lumapit siya kay Maharlika mga kabayan. Doon siya nagngaw-ngaw doon ng mga katarantaduhan, ka-fake newsan, at meron pa nga siyang sinabi na in due time daw mga kabayan, darating daw yung panahon, meron siyang i-release daw na USB mga kabayan. Yung USB, nandun daw yung mga ebidensya, mga videos or pictures man yun, di ba sinabi niya yon. Pero itong ginawa ni Cathy Binag, kung totoo man yun, noon pa ito niya ginawa mga kabayan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin po
2025 na. Diba? 2025 na po mga kababayan, bakit hindi pa rin po inirelease ni Katibinag yung sinasabi niya na USB, puno daw yun ng mga ebidensya mga kababayan. Diba? Sinungaling talaga eh. Puro lang pananakot. Kitang-kita naman nila ngayon. Itong si Sara Duterte talaga pong minamalas na makabayan. At talagang nalugmok na ngayon, lagapak na lagapak, pero hanggang ngayon wala pa na pong USB na lumabas makabayan. Ibig sabihin, si Katibinag nagsinungaling yung gunggong na yon, di ba? So dito po sa sinasabi nila tungkol po kay PBM, wala silang ebidensya makabayan. Puro lang sinabi na ganito, nakita ni ganito, mayroong pictures na ganito, pero yung pictures at video, yun lang po ay gawa makabayan. Sila pa ang may gana dito na mangkakaso makabayan. Samantalang lagi silang napapakalpo ng fake news araw-araw. 'Di ba? Kapag sila na dito yung babanatan, magagalit sila at saka maghabla po ng kaso makabayan, 'di ba? Gonggong talaga eh. What goes around comes around. Sakto ba yung phrase na yung makabayan? What goes around, comes around. And speaking of Davao City, makabayan, kasi nga, di ba, meron pong nangyari doon the other day sa Davao, makabayan, na kung saan bumaha. Nakita na ba natin lahat? Di ba bumaha, makabayan? Nagkaroon tayo ng baha doon eh, na wala naman pong bagyo na pumasok makabayan. Umulan lang po, umulan. Pero bakit nagkaroon ng bagyo? At saka doon po sa wala pang idea makabayan, papakita ko muna sa inyo kasi ito po ay viral na viral talaga at dapat ang hahanapin dito at dapat i-call out dito ng taga Davao City, ito pong si Pulong Duterte makabayan. Kasi nga, di ba, meron siyang budget na 51 billion pesos. Dapat i-question ninyo itong si Pulong Duterte na saan na o saan ginamitan, ano ang pinagamitan po ng 51 billion pesos. At para po meron tayong idea tungkol dito po sa baha na nangyari po sa Davao City makabayan, let's watch this. Boss, kailan makaya, boss? Ay, glahos! Okay, so that is January 4 nangyari makabayan. And also the same night, ito rin pong merong rescue na nangyari. Merong rescue nangyari makabayan kasi nga meron siguro tumaas na daw yung yung tubig doon sa duluhan, halos abot na daw yung yung lampas ulo makabayan. So napakataas talaga at grabe yung baha sa lugar po ng Davao. Pero bakit hindi ito ibinalita ng mga DDS makabayan? Napansin ba natin, may nagbalita ba kahit isa ng DDS? Di ba wala hanggang ngayon? Kasi yan po pilit nila pong pinagtatakpan makabayan. Si Pulong dito ang sisisihin. Nasaan na po ang 51 billion pesos? At saka isipin natin, ilang dekada ho dyan namuno po yung mga Duterte makabayan? Ilang taon bilang presidente po itong si Digong? 6 years. Di ba dyan po sa Davao City makabayan, papalit-palit po sila ng mga Duterte. Naging mayor ito pong si Digong. Naging mayor po itong si Sara Duterte. At ngayon, currently, ang mayor ito pong si Baste Duterte makabayan. At saka congressman rin po itong si Pulong. Pero bakit wala silang nagawa dito po sa Baha makabayan? Diba? Kaya nga ako pinanawagan sa mga taga Davao City na dapat palitan na ho natin kung sino mang namuno dyan sa inyong lugar. Dapat palitan na ho natin po yung mga Duterte. Iboto natin yung mga Nograles. Dapat palitan na po yung mga Duterte para magkaroon kayo dito ng totoong pagbabago. Iboto ninyo ang mga Nograles. Kasi nga ang mga Duterte dyan, iwalang kwenta kasi. Tingnan nyo, pinabayaan lang kayo. Yung problema nyo sa Davao City, hindi tinutugunan. Tingnan nyo, simpleng ulan lang makabayan. Bakit bumaha po ng ganyang klase? Diba? So dapat nga ibahin na po, dapat iba na po yung leader dyan sa Davao City. Okay? So makabayan ko, ipakita ko rin po sa inyo itong balita na tungkol dito sa confidential funds para aware po ang taga Davao tungkol po sa confidential funds, bakit ang Davao City ang meron dito pong napakalaki na confidential funds makabayan versus sa mga wealthiest, sa mga mayaman po na mga syudad makabayan. Like for example,
Di ba, alam mo natin po yung mga mayaman na syudad, like for example, ang Quezon City, Makati, Manila, Pasig, Taguig, Paranaque, at saka yung Mandaue City, mga kababayan. Ang Quezon City, 100 million pesos lang po yung kanilang confidential funds. Ang Makati, 240 million, Manila, 120 million, ang Pasig, wala, zero, mga kababayan. Ang Taguig, wala rin po, zero, Paranaque, 49.5 million pesos, ang Mandaue City, 20 million pesos. Pero tingnan nyo po, base ito sa COA Annual Financial Report, mga kababayan, tingnan nyo kung gaano kalaki ang confidential funds po ng mga Duterte doon sa Davao City, mga kababayan. Di ba napakalaki talaga? From 2016, 144 million pesos. 2017, 293 million pesos. Pataasan ng pataas, mga kababayan. 2018, 420 million pesos, 460 million pesos, hanggang 2023, mga kababayan, mas lalong tumaas, 530 million pesos. Di ba napakalaki, talaga, mga kababayan? Grabe yung spending ng confidential funds diyan sa Davao City. Wala na pong insurgency kasi yan po ang kanilang rason, mga kababayan. Pero para sa akin, mukha yatang family business di ba? So dapat isipin po ng mga Davao City ng taga Davao City kung sino yung karapat-dapat na mamuno diyan sa inyong lugar. Please vote Nograles para maiba na naman po ang mamuno sa inyo diyan at para naman po merong totoong pagbabago na mangyayari sa inyong lugar dyan sa Davao. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, mga kababayan, shout out natin. Nandyan po si Bella Bautista, Ninita Floro, Narcisa Vitor, nandyan po si Jillian Quezon, Vanes Milagros, hi to Yolanda Talastas, Michael Quaresma, i-shoutout natin sa Nonoy Florenjes, Mandaue City of Cebu. Hi to Nelson Sibayan, nandyan po si Lucrecia Candido, Nori Tabio, Noel Lofamia, Masking Digma, Leto Geronimo, and hi to Nehemias Martino. Okay. So before tayo patuloy, mga kababayan ko, doon po sa mga mainit na mga issue, syempre good news muna tayo. For more details, let's watch this. Siksik ang schedule ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Puno ito ng mga pribadong pagpupulong na tatalakay sa monetary policies. Mahalaga ang mga pulisiyang may kinalaman sa pananalapi dahil nakaapekto ito sa inflation at economic stability. Magsasagawa rin ng meeting ukol sa public-private partnership na tulay sa epektibong pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagpaplano, pagpapatupad at pagkumpleto ng mga infrastruktura ng Build Better More projects ni Pangulong Marcos. Samantala, bukas, inaasahan ang pagsasagawa ng unang full cabinet meeting para sa taong 2025. Inaasahan ang presensya ng lahat ng gabinete upang talakayin ang iba't ibang isyu at mga programa ng gobyerno na magpapaunlad sa ekonomiya at magpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Mga Kadiwa Store kung saan makabibili po ng 36 pesos na kada kilo ng bigas. Princess Alan, makabibili na ng tig 36 pesos na bigas o sulit rice sa mas maraming Kadiwa Store ngayong linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nagsimula ang pagbibenta ng sulit rice sa 2 piling tindahan sa Metro Manila nakaraang linggo. Pero hindi ito inanunsyo ng DA dahil trial pa lamang. Positibo anya ang pagtanggap ng publiko kaya palalawaki ng ahensya. Ang sulit rice ay imported na bigas, durog pero maputi, 36 pesos kada kilo, higit na mas mura kumpara sa 40 pesos na rice for all. Sabi ni Tiu Laurel, layo nitong mabigyan ng mas abot kayang bigas ang mga consumer. Hinahanap ng tao kasi it's being sold as 36 pesos. This week we will finalize and roll out yung kasi kailangan namin since medyo successful yung at medyo nagustuhan ng tao sa selected areas na yun, we have to plan now how to roll it out and ensure that we have enough stocks to Upang mapababa ang presyo ng bigas at mapigilan ang mga nananamantala, magtatalaga ang Agriculture Department ng maximum suggested retail price sa imported rice. dapat wala na 60 peso rice na imported na nakikita sa merkado. Yung 60 peso na imported rice is already profiteering in my opinion. Makikipagpulong ang DA sa mga rice stakeholder, Department of Trade and Industry, DILG, Investigation at Internal Revenue Bureau at PNP. Clearly, there's a price act
or yata yung sa profiteering angle, no? So, kung ano yung consequences kung malabel ka ng profiteering, we will use that. Alan Princess target ilabas ang MSRP bago matapos ang buwan ng Enero. Binawasan ng National Human Settlements Board ang 2.3% mula sa dating 4% ang taas sa renta ng mga bahay na may buwan ng upa na 10,000 pesos pababa. Epektibo ang rental cap simula January 1 hanggang December 31, 2025. Base yan sa NHSB Resolution Number 2024-001. Tungkulin ng NHSB na magpatupad ng mga polisiya o programa hinggil sa mga pabahay batay sa rekomendasyon ng NEDA. Sakop sa mga paupahang ito ang apartments, mga bahay, boarding house, dormitories, rooms at bed space. Exempted sa polisiyang ito ang mga paupahan na 10,000 pesos pataas ang renta. Kapag napatunayang guilty, pagmumultahin ang mga nagpapaupa ng 25,000 pesos hanggang 50,000 pesos at kulong na hindi lalagpas sa isang buwan. Tinasan pa ng PhilHealth ang benefit package nito ngayong taon para sa mga benepisyaryo. Nasa 9,000 case rate packages ang tinasan ng 50% na PhilHealth ngayong 2025. Ayon sa PhilHealth, halos lahat ng mga sakit na covered ng ahensya ay madaragdagan, maliban na lang sa na-increasead na ang iwalay tulad ng kidney transplant packages. Kasama na rin sa madaragdagan ng 50% ang outpatient emergency care benefit. May din ang primary health care kasama ng libreng konsultasyon at laboratorio. At ang dental health care kabilang ng oral examination, oral prophylaxis at emergency tooth extraction. Ito po ay makukuha sa ating mga accredited consulta providers po na capable of providing dental services po. So, doon pa lamang po siya ngayon, makukuha natin, pero ito po ay para sa lahat ng ating mga miyembro na mangangailangan ng dental care. Sa bawat training ng TESDA, dapat ang ending o ang patutunguhan ng mga Pilipino ay trabaho. Ito ang nilalaman ng bagong batas na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Enterprise-Based Education and Training o EBET. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni TESDA Deputy Director General Nelly Nita Diliera na malaking tulong ang batas na ito hindi lamang sa mga enterprises o mga negosyo, kundi maging sa mga TESDA graduates din na magtatrabaho sa kanila kalaunan. Nakapaloob kasi sa programa ang skills enhancement, labor market alignment o kung ano ang kailangan ng isang kumpanya ay iyon ang training na ibibigay ng TESDA sa kanilang mga estudyante. Prioridad ng industriya sa training na ito ay ang construction, manufacturing, electronics, tourism, creative industry, health, education, transportation at logistics. Hinikayat naman ni Diliera ang mga Pilipino na mag-enroll sa kanilang mga programa kasama na ang mga umuuwing OFW sa bansa. Ang tanong ng tao palagi, although I know, nandyan naman yung mechanics kung paano maka-avail ng ganito. Paano po sila makaka-avail ng training or paano po sila makakahingi ng tulong mula sa TESDA? Okay. Ang location po natin, nationwide po, regional office, provincial office, and district office. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit po na TESDA office sa inyong lugar or pwede rin po na sa website. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sa pagkakaloob ng pardon sa 220 Pilipino. Ayon sa Pangulo, karagdagan ito sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha. Ang nasabing hakbang ay nagpapakita ng matatag na relasyon ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, agad nang inaasikaso ang agarang pag-uwi ng naturang mga Pilipino na nabigyan ng pardon. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi,
Naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pauwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Okay, so may isi-share ako sa inyo mga kabayan information tungkol dito po sa mangyayaring rally January 13 sa rally po ng INC mga kabayan. I am very sure, interesado kayo dito. But before that, i-share natin. Nandyan po si Jess Subtor from Calaba, Laguna, Hatsu Godfrey Tongkua, Evelyn Garcia, Bessie Vasquez. Nandyan rin po si John Tolentino, Apolonio Nocido, Leonida Wibrech, Marilo Vidnarek from Ilocos Norte, John Nacario, Dioselin David, Ashen, so Kira Chan, Mariosta, and Hatsu Josephine Gallego. Mga kababayan ko, before po nag-vlog si Sir Ivan, but I promise nag-promise ako doon sa nag-leak sa aking mga kababayan information na hindi ko to i-divulge lahat. Pero ito po yung papingis mga kababayan. Bakit si Ivan? Before po nag-vlog si Ivan, nagulat talaga ako eh. As in, gulat mga kababayan kasi meron pong tumawag sa akin galing po sa loob ng INC. Yes, galing po sa loob ng INC mga kababayan. But I am not sure kung ano ba ang kanyang posisyon dyan sa loob po ng INC mga kababayan. Pero napakaganda na kanyang balita. As in, napakaganda mga kababayan. Talagang super excited ako na sasabihin sa inyo. Pero siyempre, ito kasi po ay napakaano na information mga kababayan na hindi po dapat i-divulge muna. Pero alam niyo po, ang sabi niya sa akin, Sir Ivan, ako po ay solid viewer mo. Ako po ay nandito sa loob po, kabilang po sa kapatiran ng INC, sabi niya. Sir Ivan, huwag ka po mag-alala. Trust me, may mangyari po this coming January 13 doon sa Liwasang Bonifacio sa rally po ng INC. Meron po. And you will not believe kung ano ang mangyayari. Pero sinabi niya sa akin mga kababayan, tranggulat talaga ako eh. Sabi ko, totoo ba to? Yes, totoo yan. Maniwala ka. Mangyayari ito this coming January 13. Dito pa lang, talaga po ang laki ng aking ngisi mga kababayan. Talagang ngisi si Ivan eh. Sabi ko totoo to. But of course, ibinigay ko sa kanya ang aking trust mga kababayan kasi hindi po siya basta-basta. Sinabi niya sa akin na ito po ang kanyang posisyon, kung bakit ko nalaman ito, na information ito, kasi iilan pong tao ang nakakaalam nito mga kababayan. Ilan lang pong tao at ilan lang po yung mga BBM vlogger ang nakakaalam nito mga kababayan. I believe, hindi po lampas ng siguro hindi lampas ng mga 20 katao mga kababayan or baga 10 or 20 na din alam, pero according sa kanya hindi ganun kadaming tao ang nakakaalam nito kasi nga ito po ay napaka confidential mga kababayan. Ito po ang information na to galing mismo po sa loob. Pero sinabi niya sa akin kasi nga malaki po ang kanyang trust sa ating mga kababayan. Kilalang niya si Ivan. Kapag tungkol dito po sa mga information po na napaka-crucial at saka hindi po dapat sasabihin mga kababayan pero merong magandang mangyayari, siyempre pinagkakatiwalaan tayo ng ating viewer. Ulitin natin dito, meron pong pasabog sa January 13 mga kababayan. Tatandaan natin po ang sinabi sa Ivan. So kung mangyayari na yan sa January 13 mga kababayan, babalikan natin ang aking sinabi ngayon. Okay? So okay ba? Talagang nagulat ko mga kababayan. Talagang super excited ako at saka gusto ko na sabihin sana eh. Hey, mapapahiya dito ang mga DDS mga kababayan. Siguro hindi na po nagustuhan po ng pamunuan po ng INC mga kababayan ang ginagawa dito ng mga DDS. But at saka also I am not sure kung alam na ba ito ni Marcoleta. I don't think so mga kababayan. I don't think so. Kasi according po sa nagsabi sa akin, hindi pa daw ito alam ni Marcoleta mga kababayan, ni letter M. Atin na po ito. Hindi daw totoo alam mga kababayan. So ito na po siguro may mga barrier na dapat hanggang dito na po yung information na to. Kasi nga si Marcoleta, di ba affiliated siya doon, nandun siya sa DDS mga kababayan. So yun nga ang sabi sa akin. Pero hindi ko muna ito sasabihin. Pero ito lang pauna mga kababayan. Merong magandang mangyayari at nakakagulat na mangyayari sa January 13 mga kababayan. So anyways, for tayo po dito sa issue po ni Erwin Tulfo mga kababayan. Kasi 'di ba alam mo natin yung issue sa kanya. Siya daw ay nag-TNT for 20 years mga kababayan. At saka ang kanyang ginamit na pangalan, 'di ba yung Erich Sylvester Tulfo mga kababayan. Sino bang nakaalam niyan?
Di ba siya po ay binash po ng mga DDS, binash siya ng mga haters po ng mga Tulfo makabayan. Sabi pa nga ng mga DDS, daw sinungaling, wala daw, hindi daw kredibilidad, walang kredibilidad. At saka dapat daw isa po ay i-disqualified makabayan. Di ba yan po sabi po nila ni Hita, tumira si Tade, yung mga banateros, mga vlogger po ng mga DDS, tinira ngayon itong si Erwin Tulfo. Bakit tinira na si Ivan? Siyempre, di ba, nakita mo natin na si Erwin Tulfo sa lahat po ng mga survey makabayan, sa 6 or 7 po ng mga survey firm, lahat po na nalabas po ng mga survey firm, ang number 1 senator sa senatorial candidate po preference makabayan survey, di ba, number 1 po si Erwin Tulfo. So ngayon, merong nagamit po or merong nakita dito na pwedeng ikakapanira po kay Erwin Tulfo makabayan itong pagiging TNT ni Erwin Tulfo doon sa US. At saka inamin niya ito makabayan. Dito, in-explain niya kung bakit naging TNT siya. Inamin niya na siya po ay undocumented po na alien doon sa US pero hindi siya nagsisisi makabayan. Ginawa niya lang daw ito para sa kanyang pamilya. For more details, let's watch this. So, hindi na kaya. So, ang ginawa ko na by Aljo, ang nangyari ho dyan, nag-apply na naman ako as assistant mechanic, pagkatapos driver sa US military base. Yun na. So, yan ho yung mga trabaho ko. Okay? For 10 years, yan ho yung trabaho ko sa Amerika. 10 years. After 10 years by, nadala ko na yung mga bata sa Amerika, awa ng Diyos. Kaya pasalamat din ho ako sa United States dahil nadala ko yung mga bata sa napag-aral. Libreng edukasyon doon. Hanggang high school, libreng edukasyon. Pati college, pwedeng i-loan ng bata. Babayaran niya lang. So, nang nadala ko na doon, sabi ko, tama na siguro yung trabaho na ito. Sabi ko, doon naman ako sa Pilipinas. Pumayag naman yung nanay ng anak ko. Sige. Sabi ko, papasyal na lang ako dito. Doon ako sa Pilipinas, sabi ko. So, ito na nga. Kaya nga ako nabalik dito sa Pilipinas. Nagtrabaho na po ako. Una kong trabaho dito sa ABS-CBN. Okay. Reporter. Nag-aabot na tayo doon. Nag-aabot tayo doon. Sa ABS-CBN. Tapos kung naalala mo, di ba, pinahawak pa sa akin ng Hoy Gising, yung public service program. Dahil si Manong Ted Pailon, nag-congressman. So, ako nag-take over. Unfortunately, bumababa na yung rating ng Hoy Gising, pinasara. Ang nangyari tuloy, dahil nakita ko ng tao sa mga coverage, ako nilalapitan, hinihingan ng tulong. Erwin Tulfo, may sakit yung anak ko, Erwin Tulfo, yung asawa ko nakulong. Ang ginawa ko, nagtayo ako ng action center doon sa labas mismo ng ABS, doon sa kanto ng Mother Ignacia. Yan, at napuntahan ko rin yan. Yung mga pumipila doon, marami. Kaya nga, doon nag-umpisa yung public service office ko. Since 2000 yon by Aljo. Hanggang ngayon bukas pa. Pero nandiyan na sa Mother Ignacia ngayon. So, ito yung ginawa ko by Aljo. Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger. Kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po. Sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko by Aljo. Iyan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time nag-TNT ako. Na once upon a time illegal alien ako. Once upon a time, nagtrabaho ako na undocumented.
Yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magta-TNT lang. O minsan hindi ko nasisisi yun, Bayaljo eh. Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yon. Hindi ho sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yon. Pupunta ho sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate by Aljo kasi isa ako na ganon. Na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko ho yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano ho magiging walang integridad? So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. You tell me. Bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi. Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano. Hindi po ako nagnakaw doon. Hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po akong kaso ni isa dito sa panloloko, pagnanakaw. Wala po. Wala po akong in-scam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Pagkatapos sasabihin, nanluloko. Ano niloko? Alam nyo, alam mo ba, isa lang ito eh. Kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas ka eh. Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Ubarang ka talaga dyan. Pagdating sa eleksyon. Totoo yan. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Lelo, lahat po, Okta Research. Lahat po ng 8 ho yata nagsusurvey, number 1 po ako. Okta Research. Ano hong gagawin natin? Pagkatapos may tumitira pa yan. Dala-dalawa, sobra-sobra may, magkapatid pa. Ano magagawa natin? Yun yung tingin ho ng tao eh. Ang dahilan siguro dyan, dahil yung tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest. Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na po kami. Naikukumpara po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir. Wala pong binigay. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Lumapit po kami kay ganun. Ang binigay po ay 50 pesos, pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan, mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin mga ito sa gobyerno. Testingan ho natin. Siguro naman kay Sen Rapi, hindi naman ho kami napahiya. Tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Araw-araw ho, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians because we walk the talk. Hindi rhetorics. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin. Huwag niyo ho kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung kaya mong ibigay ngayong araw. Yan po yung ginawa ko sa DSWD. Yung pamimigay ng AX dati, nung DSWD. Dati, abutin ka ng 1 linggo. Pabalik-balik yung pobre. Pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako ho, nagpaumpisa ho niyan. Bakit mo pa pagbababalikin yung tao?
Ngayon, kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami mag-atubili. Sasamahan namin yung tao na yun kung sino ay nirereklamo niya. Haharapin namin, kukomprontahin namin. O siguro, kasi pag pumunta siya sa pulis, pumunta siya sa korte, Wala mangyari. napakahaba. Kami ho, diretso. Siguro, hindi ho kaya, because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda, from Ramon, from Ben, from Rapi, from myself. Siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ho ninyo, nanloko, nanlinlang. Ano ho nilinlang? What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kaming masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo nung dumating po ako noong 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin, itong hawak-hawak ko po ito, galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now, what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo. Mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal. Comment ka ng comment. Mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Tama. Kung talagang Tumulong may ka na. malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kung ano. Kasi comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo na pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, Speaker. Or yung isa or Corneg, gusto niyo ho tumakbo kay Senador or Congressman, kayo ho mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay Monetize yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung $1,000,000 po ang kinikita niya. Ganun ba? Sus, porbida. Tingnan mo yung follower niya sa Miss M. Facebook. O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki, dahil maraming views pero kahit na fake news. Yun ho, nakakasama na loob eh. Samantala ho kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hindi lang ho napapublicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos ito mga vlogger na ito, bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga? Na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila. Bakit hindi po yun ang tanongin ho ninyo? Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang kredibilidad? Marami ho dyan na walang kredibilidad. Ako sinabi mo. Pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Wag na ho tayo magboto ng senador, wag na tayo magboto ng congressman, wag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang, marami nga ko lang dyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Sa house. Oh. Ang dami. Sus Mariose.
Nagdakaw talaga na pera eh. Para matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing to feed his family, to feed his children, to give better education to his family or children. Lahat po siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit po yung mga mayayaman dyan na nagrereklamo yung mga bata walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagrereklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon po, doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, CQ, janitor, saludo po ako sa inyo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Katulad nyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Because you do not have the chance, because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan kung lumaban ka talaga ng patas. Yan ang maganda. Hindi ko po ikinahihiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Nabaliktad tuloy itong si Sara Makabayan. Tama lang yan, babanatan po ito sila si Banatbay. Grabe kasi sila bumanat Makabayan. Honestly, tingnan nyo po yung vlog po ni Banatbay. Yung kanyang kapatid, ito pong si Coach Ole, sila si Jay Sunsa, itong si Hitad. Hitad, ilang beses siya nag-vlog Makabayan tungkol dito po kay Erwin Tulfo. 4, di ba? 4, the other day 2. Kanina 2 Makabayan. Kanina, kagabi at saka kanina 2 Makabayan. Di ba? Binabanatan niya lagi itong si Erwin Tulfo. Kasi nga, siyempre, threat sa kanila Makabayan, sa threat dito po sa mga PDP laban, kasi nga, numero 1 sa senatorial survey, itong si Erwin Tulfo. Pero grabe ang kalang banat Makabayan. Tama lang yan. At saka dapat, no, sakto naman talaga yung sinabi po ni Erwin Tulfo, na sana ito pong si Hitad, itong si Hitad Makabayan, umuwi lang po ng Pilipinas at saka siya na lang po dito yung tatakbo bilang presidente. Kasi nga 'di ba sa kanyang vlog parang napakaano talaga gonggong talaga Parang maraming alam Makabayan, parang may alam pa siya sa pagiging isang vice-presidente o sa isang speaker or isang presidente Makabayan. 'Di ba? So dapat ito lang po si Marlica ang tatakbo bilang ganun po na posisyon Makabayan. Tama doon si Erwin Tulfo. Pero dito, itong si Jason sa botata. Si Banatbay, ang Banateros, botata Makabayan. At saka pati na po itong si Sara Duterte na damay. 'Di ba? Sinabihan po ni Erwin Tulfo na sana ang kanilang iimbestigahan dito yung nangurap. Tatanungin nila kung saan dinala at saka kung anong pinagamitan ng budget Makabayan. Sino ngayon si Ivan? Siyempre si Sara, sino pa? Diba? So anyways, shoutout natin ang mga taga-Ugong Pasig. Shoutout daw sa mga seniors, kina Tasio and Idna Ramos. Hi to Felma Cabato from Toronto, Canada. I-shoutout natin si Elmer Griffel from San Roque, Marabot, Samar. Nelson Sibayan from Vancouver, Canada. Kasama rin po natin si Abo Juan Marco Dicen. Nandiyan po si Percy Shalana, Nonske Pasamonte, Tess Tumaliwan, Aida Lopez Insuat. I-shoutout natin si Bobo Elmido Costenza Dogyo, Merna Borromeo, Summer August, Bebe Garcia, Gorgonia Angala, hi to Rolando Ulay Diaz Agpawa, Tercito Lu, Neda Ichaka, Lucita Tolentino, Shara Ogayan Bulyo. Nandiyan rin po kasama natin si Emerald Gemini, Elvier Shimezo, Edmond Casellejo, Bong Yu, Menz Akayen Siplon, Elina Cao. Nandiyan rin po si Apple Nash, Lisa Dakotanan Candido, Sonia Hasigawa, Jocelyn Pinida, Annabel Hoson, Elsa Soboko Jeronomo Singgian. I-shoutout po natin si JRN, Grace Oliverio Bianson, Mayria Soriano, Marilo Lumiares, Longara from Cavite, Elsa Hoffman, and hi to Ana Holwa.
Okay, so mga kababayan ko, yan ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Diyos, itinataas ko po sa iyo ang aking pamilya ngayong araw. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng pagsubok na darating sa kanila. Ngunit nagtitiwala akong iingatan mo sila. Panatilihin mo po silang ligtas at malapit sa iyong puso. Bigyan mo po sila ng lakas at karunungan na kailangan nila upang malampasan ang araw na ito. Naway ikaw ang maging tagapamahala ng aming pamilya. Kung nararamdaman mong pinoprotektahan ka ng Diyos at ang iyong pamilya, magpasalamat ka sa Kanya. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.